Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa gitna ng mga unos at pagsubok ng buhay, maraming bagay ang maaaring magbigay ng pansamantalang kapanatagan. Ngunit, paano kung ang mga ito ay matutunaw o mabibigo? Ang The Solid Rock ay isang paalaala na sa kabila ng lahat, may matatag na pundasyon na hindi kailanman magigiba. Ang ating pananampalataya kay Hesukristo. Sa mensaheng ito, tatalakayin natin kung paano ang pagkakaroon ng matibay na sandigan ay nagbibigay ng lakas, kapanatagan at pag-asa sa bawat hakbang ng ating buhay. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami po ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Maraming salamat, O Panginoon, sa bagong araw na iyong ibinigay sa amin. Naway magamit namin itong araw na ito na maging pagpapala kami sa iba, Panginoon, at maging ilaw at asin kami sa aming kapwa, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, upang maging kaaya-aya, kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Pagalingin mo po sila, O Diyos. Abutin mo po ang kanilang mga katawan upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan. Manumbalik ang kanilang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, sa mga kaibigan namin na magsisipasok sa kanilang mga trabaho, na sila po'y ingatan mo sa kalsada, sa daan, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe. Ikaw, O Diyos, ang siyang mag-ingat sa kanila at ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan, Panginoon. Magkos, proteksyonan mo po sila, O Diyos, sa lahat ng mga sakuna kung sila man ay nagmamaniho ng kanilang mga sasakyan. Tinataas ko, O Diyos, ang mga kaibigan naming nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan doon, Panginoon. Ilayo mo po sila sa mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso, O Diyos. Nagtiis silang magtrabaho sa malayong lugar upang mabigyan lamang ng magandang buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng pagmamahal, ng biyaya upang aming itong magamit, Panginoon. Panginoong Hesus, sa umagang ito, amin din itinataas sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas.
Kamakailan lamang, Panginoon, nagkaroon ng isang problema sa karagatan ng West Philippine Sea between China and Philippine Coast Guard, Panginoon. Lord, naway ikaw ang siyang mag-protect sa bansa mong Pilipinas, Panginoon. Dahil ito po ang bansa na nag-iisang Kristiyano sa buong Asia. Tulungan mo po ang aming mga leaders na kanilang mabigyan ng magandang solusyon, mapayapang solusyon ang mga sigalot sa West Philippine Sea, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga anak na nag-migrate doon sa ibang bansa ay iyong iniingatan. Naway magamit mo sila doon bilang iyong ilaw at asin ng kanilang kapwa doon, Panginoon. Naway sila, O Diyos, ay makapagbigay ng mga mensahe ng kaligtasan para sila, O Lord, mga kapitbahay nila ay maligtas din. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga lolo at lola, mga matatanda, Panginoon, na sila po'y ingatan mo, proteksyonan mo po sila sa mga karamdaman, Panginoon. Bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Lord, maraming salamat po, at lahat ng ito ay aking dalangin. Naangkin ko na po, Panginoon, ang kasagutan sa aking mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang talatang ito mula sa Juan 3:16 ay isa sa pinakapopular at pinakamahalagang mga talata sa buong Biblia. Sinasabi nito sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay sa kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang unang bagay na binibigyan diin ng talatang ito ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi lamang basta pagmamahal, kundi isang pag-ibig na walang katulad. Ang Diyos bilang tagapagligtas ng lahat ng bagay ay may kapangyarihan na magtakda ng mga bagay ayon sa kanyang kalooban. Ngunit, pinili niya na magbigay ng buhay sa pamagitan ng kanyang anak. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi limitado o nakatali sa ating mga kahinaan at pagkakamali. Hindi ito nakabase sa ating mga pagpapakita ng kabutihan o sa ating pagiging karapat-dapat. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Ibinigay niya ang pinakamahalaga at pinakamamahal niyang bagay, ang kanyang bugtong na anak. Dahil nais niya na tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagbibigay ng anak ay isang sakripisyo, no? Pagbibigay ng anak ay isang sakripisyo na hindi madaling isipin. Si Jesucristo bilang anak ng Diyos ay hindi lamang dumating upang magturo, upang magpagaling o magpakita ng mga himala. Siya ay ipinadala upang magbigay ng kanyang buhay bilang sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus ay isang malalim na pagpapakita ng pagmamahal at awa ng Diyos. Ang pagnanais na magligtas ng ang tao mula sa kasalanan at kamatayan ay ang pinagmulan ng kanyang sakripisyo. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ay nagsilbing kabayaran
sa ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng pagkakataon na muling makipag-ugnayan sa Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang talata ay may kondisyon na sumampalataya sa Kanya. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan ay hindi isang bagay na ipinamamana o ibinibigay ng walang kondisyon. Ito ay nakasalalay sa pananampalataya, ang pagtanggap kay Kristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Hindi sapat na kilalanin lamang ang Diyos. Kailangan nating yakapin at tanggapin siya sa ating mga buhay. Ang pananampalataya ay isang kaaktibong hakbang, hindi lamang ang paniniwala sa mga salita, kundi ang pagtangkilik at pagsunod sa Kanyang mga utos. Ito ay isang buhay ng pagpapakumbaba, pagsisisi at pagtanggap ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ang pinakamahalagang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, mga kaibigan, ay ang buhay na walang hanggan. Yun, ang pinakamahalagang biyaya. Ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito ay hindi lamang isang walang katapusang panahon pagkatapos ng kamatayan. Ito ay isang buhay na puno ng pagkakakilanlan kay Kristo Jesus at isang buhay na makakamtan sa paglakad sa Kanyang mga hakbang. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang pagpapalakas sa ating espiritu, kundi pagkakaroon ng kagalakan, kapayapaan, at layunin sa ating buhay sa ngayon. Hindi ito isang buhay na nakabatay sa mga material na bagay, kundi isang relasyon kay Kristo. Ang relasyon na magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at kasiyahan. Ang Juan 3:16 ay hindi lamang tungkol sa ating personal na kaligtasan, kundi ito rin ay isang paalala na ang pag-ibig ng Diyos ay nararapat ibahagi sa iba. Kung tayo ay nakakaranas ng malalim na pagmamahal at kaligtasan mula sa Diyos, may tungkulin tayong magdala ng pag-asa at pagmamahal sa iba. Ito ay isang paalala na ang kaligtasan ay hindi para lamang sa atin o sa iyo, no? Kundi para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao. Tinuturuan tayo ng talatang ito na magpatawad, maglingkod, at maging ilaw sa mundo upang ang iba ay makaranas din ng pagmamahal at kaligtasan ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay dapat ipahayag at ito ay isang mensahe ng pag-ibig at kaligtasan na walang hanggan. Ang Juan 3:16 ay isang malalim na pahayag ng pag-ibig ng Diyos at ang sakripisyo ni Kristo para sa ating kaligtasan. Tinuturuan tayo na nito ng tunay na kahulugan ng pagmamahal, pananampalataya, at buhay na walang hanggan. Sa kabila ng ating mga pagkakamali at kahinaan, ang Diyos ay nagbigay ng Kanyang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanya.
Sa bawat araw na lumilipas, naway magsilbing gabay ang talatang ito sa ating buhay. Ang Diyos ay nagmahal sa atin ng walang hanggan at tinatawag tayo upang tanggapin ang kanyang biyaya, ipagdiwang ang kaligtasan at maging buhay na patutuo ng kanyang pagmamahal sa mundo. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming dalangin na bigyan mo po kami ng lakas at tapang na gumawa at kumilos upang tamasahin ng aming mundo ang biyaya ng paghilom at kagalingan. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamagitan ni Kristo, liwanag, buhat sa liwanag, kasama ng Espiritu Santo, magpawasawalang hanggan. Amen.